O, masayang araw po, mga ka-PL. Ayan na, si Mick Zubiri. Nagpapaliwanag na sa mga kababayan niya sa Bukidnon. Ha? Nagpatawag po ng media. Ayan po ang kanyang press briefing. Humihingi na ng tawad sa mga kababayan niya. Ha? Humihingi na rin siya ng tawad sa lahat ng mga bumoto sa kanya. Nakaramdam din sa wakas. Guys, umepekto na. Nakita niya na ang napakaraming komento ng mga hindi na Dabawenyo, Mindanawan, lalong-lalo na sa mga taga Bukidnon na kababayan nila. 'Di ba? Baka nga sa lugar nila usap-usapan na sila 'di ba? Baka nga may mga naririnig ka silang mga hindi magagandang salita laban sa kanila. Kaya ayan, hindi na nakatiis. Nagpaliwanag na, humingi pa ng pasensya. Pag ang tao, humingi ka ng pasensya, tinatanggap mo may kasalanan ka. Di po ba? Alam mo may kasalanan ka. Mahirap man aminin, kaya ang gagawin mo, hihingi ka na lang ng pasensya. Di ba? O ito na po yung video niya, mga kababayan. Panoorin na po natin. Bisaya po ito. Huwag po kayong mag-alala. Itatagalog ko, mga kababayan, ha? Habang sinasabi niya, ipapaliwanag ko po. Ita-translate ko yan sa Tagalog para lahat po tayo masaya at matawa dito po sa mga sinabi niya. Okay, ito na ho. Simulan na po natin, mga kababayan, para ho kayo hindi ho mainip. Ito na. Nagmaayo, nasubukan ako, wala ko niuban sa majority group, pasaylohin ko ninyo. Ayan, sa lahat daw po, mga kababayan, ng mga nadismaya at nagalit sa kanya na hindi siya sumama sa majority group, patawarin niyo daw po siya. Ayan, hindi lang po yan sa mga kababayan niya, ha, sa Bukidnon. Sa mga, sa mga nakakaintindi ng Bisaya, ibig sabihin mga taga Mindanao, ayan. Especially Mindanao. Kasi taga Mindanao to mga taga Cebu na rin. Sa mga Katagalugan na rin, di ba, mga kababayan, na mga bumoto at nagtiwala sa kanya. In general na yan, kasi humihingi siya ng sorry, di ba? Hindi lang naman isang tao ang nagalit sa kanya, hindi lang naman yung taga Mindanao lang, hindi lang yung taga Bukidnon. Siyempre, lahat po, buong Pilipinas, binoto ho yan, kaya nga naging senator yan, Di po ba? Kaya para sa lahat na yan, kahit pa Bisaya ang lingwaheng ginamit niya. Okay, ito na. Kaya na ako makipagtrabaho sa dili na ako kapartido. Kaya na daw po makipagtrabaho kahit sa hindi niya kapartido. Katulad niyan, yung kasama niya ngayon dyan sa minority, totoo, hindi niya po mga kapartido yan, mga kababayan. Napilitan lang siya dyan dahil sa kadahilanan na di umano dahil sa 4 na senador na nagtampo siya. Nagtampo siya sa 4 na senador na nagkudita daw sa kanya, nagkudita. Mamaya malalaman niyo po sa dulo. Ito na. Kaya na ako mag-istorya sa mga dili na ako kaparehas o kitahon. Nabuhat na nato ni sa una pa sama sa One Bukidnon. Ayan, mga kababayan. Sabi niya, kaya rin daw po makipag-usap sa mga hindi niya kaparehas. Sa mga hindi niya, siyempre hindi niya kapolitika o hindi niya kakulay sa politika, kanya rin daw po makipag-usap. At ang nagawa na daw po nila ito noon pa, mga kababayan, noong panahon pa lamang ng One Bukidnon. Okay, repaso tayo. Sabi niya, sa mga nagagalit sa kanya, sorry, nagsusorry siya. Kasi kaya niya lang daw po makipagtrabaho sa mga hindi niya kapartido o kasama o kaibigan sa politika. Ayan, pangatlo, kanya makipag-usap sa mga, katulad dito, itong nabanggit ko pangalawa, yung mga hindi niya kapartido. Ayan, parehas lang yan. At itong pang-apat, mga kababayan, ato ang sabi niya, nagawa na nila noon yan, noon pa, sa panahon pa ng One Bukidnon. Parang balimbing man ang datingan, sir. Di ba? Dapo dito, dapo doon, walang sarili prinsipyo. Ano ba tawag sa ganyan, mga kababayan? Maliban doon sa pagiging baliktarin, o traidor, di ba? Tuloy. Name-personal. Ayan, name-personal. Okay, tuloy. Kaya ang politika, kinahanglan adunay gihapon respeto, pagtinabangay o delikadesa. Okay, dapat daw ang politika meron pa rin daw pong pagtutulungan at delikadesa. Ayan, pagtutulungan kahit daw magkaiba kayo ng partido, magkaiba kayo ng kulay, kailangan pa rin daw po kayong magtulungan. Ayan, at merong delikadesa. Kaya niya makipagtrabaho sa mga hindi niya kapareha. Ayan. Tapos ngayon meron ng mga nabanggit mga kababayan na tulungan. Ayan, ano po pinagtutulungan niyo diyan sa mga bago mong hindi ka partido noon, nakasama mo na ngayon na nakipagtrabaho ka na sa kanila? Ano pong trabaho inyong pinagtutulungan, sir? Nagtatanong lang po kami, hindi po namin kayo binabastos, huwag niyo pong lalagyan ng malisya. Ano pong pinagtutulungan ninyo na trabaho, sir? Tugtong talaga, mga kabayan, Alam mo yung hinimay-himay. Paliwanag to death ba? Ika nga. Tuloy. Pero lahi ang kontra sa politika o lahi ang traidor. Magkaiba daw po, mga kababayan, ang kalaban sa politika at traidor. Okay? Lahi
ang kontra sa politika o ang traidor. Baka yan po ang mga naririnig niyang mga sabi-sabi ngayon sa kanya ng kanyang mga kababayan dyan sa Bukidnon at unang publiko. Ayan, mga kababayan. Baka yan ang naririnig niya, no? Traidor ka, Migs! Oh, diba? Dumikit ka sa mga Duterte, tinulungan ka ng mga Duterte, traidor ka, Migs. Oh, diba? Ganun ba, diba? Mga kababayan. Tapos, ano pa nga isa sinabi niya? Kalaban sa politika at traidor. Oh, so, parang pinapalabas nitong si Senator Mig Subiri, mga kababayan, na wala sa kanya yung dalawa na yan. Wala siya yan. Kayo, mga kababayan, ano pong masasabi nyo? Baka yan siguro ang mga naninig niya kasi. Kinakalaban mo na ang mga Duterte, Migs, traidor ka, ayan, mga ganon, di ba? Yung dalawa na yan. Kasi nabanggit na dyan O, tuloy. Kung lahi ang traidor. Katong ni Saad, pero nagtalikod sa panahon na kinahanglan ng barugan ang ilang gisulti. Mao ka na ang bugat. Katong Senate President ako, na ay mga kauban ako, na nitanaw diretso sa akong mga mata, o nisaad ka na ako. Ayan. Nung Senate President pa lang daw siya, mga kababayan, meron daw mga senador na mga nangako sa kanya. Tumingin daw sa mata niya, harap-harapan, at nangako sa kanya. Ayan, okay? Malalim na Bisaya yun. Tuloy. Apil usab sa katong akong birthday celebration sa Bukidnon. O kasama daw po doon sa birthday celebration sa Bukidnon. Yatong 2024 na Ben and Ben concert. Yung Ben and Ben concert noong 2024. Ito sa atong stadium sa Malaybalay. Sa stadium sa Malaybalay, Bukidnon. Napagani dito nagingon, hantod sa kamatayon ang akong suporta kay Senator Mig Subiri. Ayan, meron pa daw nagsabi, hanggang sa kamatayan ang aking suporta kay Mig Subiri. Ayan, meron daw nagsabing ganyan. Na politiko, siguro mga tao rin siguro, na mga dikit sa kanila, na ngayon bumaliktad na, nainis na sa kanya. Tuloy. Napay nagsulti na, he's the best Senate President ever. Pero wala pa gani tulo ka semana. Pero meron pa daw nagsabi na, siya ang pinaka-the best na Senate President. Pero wala pa daw 3 linggo, ito tuloy. Midiya na sila kanako. Umalis na sila sa akin. Iniwan nila ako. Ayan. Ni Saad man ang ako amigo, ako kupadre na si Bato de la Rosa. Yan. Nangako man ang aking kaibigan at ang aking kumpadre na si Bato de la Rosa. Binanggit na, pinangalanan si Bato, mga kababayan. Hindi lang si Bato yan, mga kababayan Tandaan nyo, hindi lang si Bato kasi 4 yan na senador Isaad po ang akong amigo na Senator Bongo. Ayan, pati si Bongo. Nangako din daw po sa kanya. O, di ba? Dalawa na. Di sa gani si Senator Amy Marcos, ni Saad po. Si Amy Marcos din daw po. Nangako na susuportahan siya. Ayan, ako. Away na to. Nag-name drop na, mga kababayan. Pero, ang tinuod, wala kang didiya sa upat at that time. Dili ko matangtang isip sa President. Wala siyang nasabing ika-4, mga kababayan Pero nasabi niya po dito sa video na kung hindi daw po siya iniwan nitong 4, hindi siya matanggal sa pagka-Senate President. So, nagdadamdam pala itong mamang ito, guys. May hinanakit si Kuya. May hinanakit? Malay mo, sir. Baka yung 4 na yan, natulugan ka na, na dumidikit ka na sa mga nasa listahan ko, no? Ayan, kaya itong 4 na mayroong prinsipyo, iniwan ka. Hindi kita nagustuhan ng pamumuno mo sa pagiging Senate President kasi baka napapalapit ka na sa mga bangag. Siyempre, pag Senate President, liligawan yan talaga ng Palasyo Malacanang, mga kababayan. Para mahawakan sa liig. Di ba? Hawakan sa liig. Siyempre, may mga paambun yan. Ako po, posibleng wala. Trabaho yan di ba? Baka lang, natutulugan itong 4 na ito. Itong 4, Duterte talaga ito Kahit pa ako, medyo, tagilid ako dyan kay Amy. Tagilid talaga ako dyan Nagustuhan lang natin yung mga sinabi niya. Dami niyang mga pasabog. Pero, ang hirap pong ibalik ang tiwala sa mga Marcos. Pasensya na, Senator Amy, ang hirap talaga. Okay, ito, tuloy. Okay na, Tino. Kaya nabili na lang itong panahon na 3 weeks after my birthday, 8 na lang may nabilin sa akong grupo. Kung wala sila nagbiyak sa ako, atong upang si Amy, Bato, Bongo, umpisa ka ni si Robin Padilla. Ayun, lumabas ng ika-4 na pangalan, mga kababayan. Robin Padilla. Kung hindi daw talaga sa iniwan nitong 4 na ito, ay hindi siya matatanggal po sa pagka-Senate President. Nagdadamdam nga itong kuya. May dinaramdam pala. Hindi niya po alam yung salita ng Diyos na dapat nagpapatawad ka, di ba, mga kababayan? At hayaan mo na dumating sa iyo yung kapalaran na yan kasi tanging si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam. Kaso dinamdam niya po mga kababayan leche ang 4 na yan. Iniwan ako yan
Ngayon, tablahan tayo. Ay, ganun ba? Gumagante. Uy, mapagigante itong mama na ito. Delikado to. Balat sibuyas to. Putang ina. Ay, delikado itong ganitong klaseng politiko. Pagka naging presidente, limbawa, ay nako, puta diktador. Joke lang, sir. Joke lang, sir. O, tuloy natin yung video. O, ito na. Na Mindanao Black kung tatanan. Dili ko matangtang isip presidente sa Senado magika. O, na taga Mindanawan man daw sana silang lahat. O, na hindi daw dapat sa matanggal sa pagka-Senate President na mula sa Mindanao. O, ito yung huli niyang sinabi. Sa Mindanao. O, ayun yun, ha. Simula pa lang yun, mga kababayan. Ha? Yun po ang pinaka dahilan. Kaya, itong mama ngayon, talagang napakasigasig niya sa grupo nila ni Senator Tito Soto. Ayan, okay. O, ito pa. Dalawang video yan. Itong pangalawang video, mga kababayan, siguro, ang topic na rin ito is, dugtong lang yung video niya na. Ito lang yung isang video kinuha ko rin kasi alam ko interesado kayo dito eh. Ito isang video tungkol ito sa mga mali-malitang usapan. Kasi di ba, Mix, bakit mo iniwan? Sila ba to? Yan. Ano nangyari? Nabayaran ka na ba ng mali-malita? Siguro may mga narinig sa mga ganyang mga bash sa kanya o sa mga kapitbahay niya dyan sa Bukidnon. Mga nakikita niya rin sa social media. Kaya ayan, dumukot siya sa bulsa niya. Dumukot siya sa bulsa niya. Naku, ginagawa. Parang naman tayong grade 1 ito. Tuloy. Ito, panoorin nyo na. Ginawa na ako tupik. Huwag yung ginawa ni Iso. O yan. Nadawat. Ang natanggap na lang daw mga kababayan kasi po ang laman ng bulsa niya toothpick. Wala daw siyang natanggap kahit na piso. Yung mga paratang daw ninyo, ayan, kasi itong mga kaibigan natin DDS talaga eh. Kahit hindi DDS naman siguro, masasabi yan. Di ba? Pinaparatangan sila nakatanggap ng malita. Kaya dinukot niya yung bulsa niya, mga kababayan. Toothpick! May piso pa. Sir, para naman tayong, sir? Para naman tayong grade 1? Itaas-taas natin ng kaunti. Grade 6 student. Di ba, mga kababayan? Awakan mo nga tenga. Ayan, gano'n. Tignan mo nga bulsa ko kung nandito ba. Wala. Diyos ko po. Saan po kayo nakakita na ganyan kalaki ang malita? May ilalagay sa bulsa. Ba't yan ka dumukot sa bulsa mo? Hindi ganyan. Mabira naman. Ipasilip mo sa amin ang salin. Ganon. Ipapasilip ko sa inyo ang salin ko. Dapat ganon. Yan, maniniwala. Ay po, talagang may tayo. Wow, galing ha. Talagang isasapalaran niya yung kanyang salin ha. Papasilip niya pa. Para hindi natin sa paghinalaan na nakatanggap ng malita. Bulsa? Bira naman. Sino maniniwala sa sinasabi niyo na yan? Tuloy. Bida, ni Piso. Ni piso daw, wala. Kapag man sila kamudagan sa eleksyon, kami man ang nagsuporta sa among kaugalingon, ang manukit mo, survive with me. Kato panahon na ni Governor Nolojo, nagputakot sa, no, zero ang project sa Bukidnon. O na tinon. Noon pa lang daw po, sa Bukidnon, ganun na po ang ginagawa nila. Tuloy po natin. Wala, hindi masyado yun. Sa grupo nila yun, wag na po natin yung busisiin. Dito tayo sa mga major na mga pwede natin mapag-usapan tungkol kay Senator Mitsubiri. That's the truth. So, ang akong kapikas, si Audrey, nag-abstain siya para kaibalo ang tao, kaya usahay di magkasabot ang tao. Tungkol kay judge ko sa impeachment court. Ayan. Ang asawa niya daw po, mga kababayan, abstain sa botohan sa impeachment doon sa Kamara. Ayan, mga kababayan. Kasi siya daw po ay judge din sa impeachment kay BP Inday Sara pagdating sa Senado. Kung mabutar sa yes to the impeachment, klaro basi mag-yes po ko. Kung mabutar sa no sa impeachment, klaro ang saka judge that's supposed to be impartial, kung hindi pwede maghatag opinion, mula ko, mabutar po. So ganito po ang paliwanag niya dyan. Kasi, pag halimbawa, nag-no yung asawa niya, senador ho siya eh. Asawa niya nasa Kamara po, mga kababayan. Pag nag-no yung asawa niya, ang isipin daw po ng tao, matik siya na judge, mag-no din po siya, mga kababayan. No to impeachment, halimbawa. Halimbawa naman, kung nag-yes yung anyang asawa, ay matik din daw po na ang magiging desisyon niya bilang judge sa impeachment kay BP Inday Sara, yes. Ayan, mga kababayan. So yan po ang paliwanag niya. So, ngayon pa lang, alam na po natin yung sagot niya pagdating sa impeachment ni BP Inday Sara, mga kababayan. Mag-abstain siya. Tandaan natin dyan, mga kababayan. Ilan ba sila? 11? 11. Bawas na kayo ng isa. Paano na yan? Wala nang subiri. Magduda na kayo. Mga taga-minority. Alam na natin ang sagot niya. Kasi nga naman daw, pag nag-no yung asawa niya, matik, no din siya. Pag nag-yes yung asawa niya, gano'n din siya. Di ba? Abstain. Bawas na lang isa. Minority. Di kaya, ako tanggalin nyo na lang sa grupo nyo yan.
para mag-independent siya dyan sa Senado. Mag-independent siya. Tuloy. O, ako sa gihangyo, dili na sala, ako naghangyo sa iya. Why sala si Ma'am Audrey? Ako naghangyo sa iya na mag-abstain kay imong banal sa judge of the impeachment court. Diba? Alam niyo, kulang na lang sa abstain na boto. Para sa akin pag nag-abstain ang boto, gusto mo makasiguradong oo ako o yes ako. O, anong gusto mong gawin mo? O, gawin mo. Anong gagawin? Malitahan mo ako. O, di ba? Mga kabayan. Pero, joke lang. Joke lang, sir. Hindi ko po sinasabing kayo yan. Marami naman pong nag-abstain No? Sabi naman, hindi naman po kayo yan. Hindi naman po ibig sabihin yung asawa niyo o ninyo ang pinatutungkulan ko. Di po ba, mga kababayan? Tuloy po natin yung video. Dali sa ako, delikadesa. O, dahil daw po sa delikadesa. Yan. So, para sa kanya, delikadesa po na nag-abstain yung kanyang asawa. At sa darating na impeachment kay BP Inday Sara, abstain din siya dahil sa delikadesa. O di, sure na yan abstain na siya, taga-minority. O, 10 na lang kayo, patay tayo dyan. Bawas na kayo ng isa, tuloy. Go ahead, Judge. Mga judge, lawyers, mga abogado niya. Mo na tino. So ayaw ko sila kung tayo subok kay Mama. Si Inday OTP nakabuutan na congresswoman o gida o gabi ka kanikugi o bisita sa barangay. Alam ba niya makatawag sa 3rd district? Wag nilang daw po, mga taga Bukidnon, wag nilang daw po masyadong, inaaway yung kanyang may bahay. Kayo naman sabi nga sa inyo, nakakarinig na po na hindi maganda yan yung mag-asawa na yan, mga kababayan, may kabiyak niya. Tsaka ito si Mike Subiri, baka pati mga anak nila. Pariente, kapatid, baka nakakarinig na ng hindi maganda. Baka mismo sa public place, nasisigawan na, asawa mo! Mga gano'n, alam niyo yun. Diba? Alam nga Pilipino, matatapang diba? Matapang, kung ano gusto sabihin, sasabihin yan. Diba? Ganun ang Pilipino Kaya ayan, mga kababayan, nagpa-press briefing siya. Tuloy po natin, meron pa Pero hika na sa ako na mag-abstain siya to judge ko sa impeachment court. It is the most delikadesa thing to do. Okay, inulit na lang po sinabi niya, siya daw po mismo, ayan, ang may utos niyan sa kanyang asawa. Huwag niyo daw po sisihin mga taga-Bukidnon, si Congresswoman Zubiri, ayan huwag niyo daw pong relax lang, kasi palangga na daw kayo diyan. Palangga, mahal na daw kayo, ayan. O kayo lang po ang makakasagot diyan mga taga-Bukidnon, kasi talagang itong press briefing niya Bisaya ang lingwaheng ginamit So 100% para sa inyo talaga ito. At saka sa lahat na rin siguro ng mga kababayan natin, hindi lang sa mga Bisaya. Sa darating po na impeachment kay Inday Sara, umasa po tayo na abstain din po ang isasagot niya dahil ginamit niya po mga kababayan ang salitang delikadesa. Sir, tatandaan namin yung mga delikadesa na sinasabi ko po Delikadesa, mabigat na yan, Hirap na titulo yan. Bilang isang tao na ikaw aaminin mong meron kang delikadesa. Ano kanya parang napakabuti mong tao. Yan, mga kababayan. Tatandaan namin yan, sir, sa darating na pilian sa impeachment kay BP Inday Sara. Abstain ka. Mga DDS, mga kaibigan natin DDS, medyo nabawas-bawasan po yung ating alalahanin. Kasi expected natin, mga kababayan. Minority yan Sigurado 100%. Yes yan sila sa impeachment ni BP Inday Sara. Yes, to impeach Inday Sara. Diba? Sigurado na ang 11. Tapos makakahatak pa sila ng 5. Halimbawa, kasi kinakailangan po mga kababayan, 16 na boto mula sa 24 senador. 24 ang senador, dapat ang 16 diyan. Yan po ang boboto na para sa impeachment ni BP Inday Sara. 16. Pag hindi po umabot ng 16, hindi po may impeach si Inday. Tuloy ang ligaya nating mga DDS sa 2028. Diba? Sabi nga ni Drilon, pag hindi na-impeach si Inday sa Senado, tapos na ang boxing. Presidente na siya sa 2028. O ayan. 11. Nag-abstain pa yung isa. Mag-a-abstain pala. Mag-a-abstain pala yung isa. Wala na. So kailangan nila kumuha po ng tawag dito, pit 6 na sa mga senador sa kabila. 11 ho sila ngayon O ilan po ba kailangan para maging 16 sila? 5. So kukuha sila lang 5. Gigipitin nila itong 5 senador. Tulad ng mga ginagawa ngayon na kinakasuhan na. Ang sumurrender dyan sa kanila, mapupunta po sa grupo nila Migs. Magiging counted po yun na boto para sa impeachment ni BP Inday Sara. Paano nila ngayon hahanapin yung 5 na yan? Diskarte na po nila yan. Kaya baka kinakasuhan na ngayon itong iilan dyan sa majority. Baka ito yung dahilan. Kinakailangan nilang kasuhan para bumaliktad na lang. Makakuha ho sila ng 5 ka senador mula sa majority. Pero halimbawa, babuo man silang 16, kasama si Migs, mga kababayan, malabo pa rin ma-impeach si BP Inday Sara. Kasi halimbawa, kung kompleto sila ngayon 16,
Tapos magkukudita ulit, siyempre, di ba? Magkakaroon ulit ng kudita. Magiging kanila ulit ang Senado. Pagdating sa botohan sa impeachment ni hindi sana matik talo ang minority. Wala kasi kunwari nga nagkakudita na eh. Mag-a-abstain siya eh. Yung 15 lang po ang boboto ng yes to impeach Inday Sara. Siya nag-iisang abstain. Kailangan nga ng boto 16. 15 lang yung bumoto na ma-impeach si Inday. Paano yan? Subiri. Sinabi niya talaga So ngayon alam na ng mga minority ito na makasamahan niya ngayon. Ano kaya ang nasa isip? Hindi nag-iisip tong mama. Hindi ba rin po mai-impeach si Inday? Pwede pong mangyari yan. Pwede pong mangyari yan. Antayin po natin. Tandaan niyo lang po yung sinabi niya na yan, mga kababayan. Uulitin ko. Repaso lang. Para maikli. Kasi haba po ng mga kwentuhan natin eh. Maikliin natin, mga kababayan. 11 sila ngayon. Kailangan nilang ng 5 senador mula sa kabila. Tapos maging 16 na sila. Yung 16 na yan, siyempre, iisipin ng tao, matik, boboto impeachment, yes to Inday Sara. Di ba? Yes to impeachment, Inday Sara. Matik yun, nasa isip ng tao yun. Kala lang natin yun. Hindi pala 16. 15 lang pala kasi mag-a-abstain na siya. Mag-a-abstain pa lang siya sa darating na impeachment ni VP Inday Sara. Walang Inday Sara na mai-impeach. Tandaan nyo yan. Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.